Hi everybody! Gusto ko lang i-share yung naging travel experience ko sa Tottori nung Golden Week dito sa Japan. Alam niyo ba na ang Tottori ay ang least populated place dito sa Japan? Ito ay part ng Chugoku region kasama ng Hiroshima dito sa Japan. Mula sa tinutuluyan ko hanggang Tottori ay mahigit 4 na oras ang biyahe kaya medyo malayo talaga siya. Bakit nga ba itong napili kong puntahan kahit ganun kalayo? Kasi curious talaga ako sa Tottori. Ang dami ko kasing nakikitang posts at videos tungkol dito. Ang plano ko talaga ay mabutan pa yung magandang sakura spots nila during spring. Akala ko kasi makakaabot pa ako sa peak ng cherry blossoms doon. At syempre, gusto ko rin talaga mapuntahan yung sikat na Tottori Sand Dunes, yung pinakamalawak na sand dunes dito sa Japan na parang Dubai vibes. Gusto kong ma-experience sumakay ng camel at makita mismo yung kakaibang ganda ng lugar. Marami rin kasing activities doon kaya gusto kong subukan lahat. La Hiroshima Station, walang direct transportation papuntang Tottori. Kaya mula Hiroshima, sumakay muna ako ng Shinkansen papuntang Okayama. Tapos mula Okayama, kailangan pang sumakay ng train papuntang Tottori. Mahaba-haba talaga yung biyahe pero dahil hindi naman ako nagmamadali, ini-enjoy ko lang bawat destination at view habang bumibiyahe. Pero alam nyo ba, isa ito sa pinaka first time travel disaster experience ko dito sa Japan. Dahil sobrang chill ko nung araw na yun at hindi ko talaga tinitingnan ng oras dahil abala ako sa pagbablog. Imbis na bumaba ako sa Okayama, sa Fukuyama ako nakababa. Imagine nyo yun. Kaya dali-dali ako sumakay ulit ng sunod na Shinkansen papuntang Okayama. Pero dahil late na ako nakarating doon, hindi ko na naabutan yung tamang oras ng next train ticket ko papuntang Tottori. At dahil na reserve seat lang yung kinuha ko, hindi na refund yung ticket ko kaya nagbayad ulit ako panibago. Hihinayang ako nung una kasi sayang talaga yung pera. Pero sabi ko na lang sa sarili ko, lesson learned talaga ito. Parte siya ng travel experience ko dito sa Japan. Pagdating ko sa Tottori, grabe. Probinsya talaga yung vibe niya. At dahil nga least populated place siya, sobrang konti ng tao kahit Golden Week na maraming vacation or turista, tahimik pa rin yung lugar. Pero honestly, yun yung isa sa pinaka-nagustuhan ko doon. Para akong umuwi sa probinsya at bumalik sa simpleng buhay. Yung pinagstayan ko pa, sobrang warm ng atmosphere. Para akong nakituloy sa tita ko somewhere in the province. Napaka-feel at home talaga. Yung host ko doon, sobrang bait. Naging magkaibigan pa kami. At isinama niya pa ako sa isang Buddhist ceremony na tinatawag na Goma Fire Ritual. While na iyon, magsusulat ka ng wishes or prayers mo sa kahoy. Tapos during the ceremony, susunogin yun sa apoy bilang simbolo na dinadala ng apoy ang mga dasal at wishes mo papunta sa langit. Grabe, first time ko maka-attend ng ganong klaseng Buddhist ceremony sa buong buhay ko. Hindi ko ma-explain yung pakiramdam ko habang nasa loob ako ng ritual room. Ang gaan sa puso, ang peaceful, ramdam mo talaga yung culture at pagiging traditional ng mga Japanese ng mga time na yun din. Doon ko rin mas na-realize kung gaano kahalaga ang pagrespeto sa paniniwala ng ibang tao. Hindi man tayo pare-pareho ng beliefs pero wala tayong karapatang maliitin o husgahan yung paniniwala nila lalo na kung wala naman silang ginagawang masama sa atin. Simula noon, mas lalo kong nirespeto ang opinion, beliefs at kultura ng ibang tao. Nakakamangha rin yung temple na pinuntahan mi na yun. Sobrang tanda na raw noon, halos hundreds of years na pero sobrang well-maintained pa rin. Imagine, isang tao lang halos yung nag-aalaga doon pero napakalinis at napakaayos pa rin. Puro kahoy yung temple at sobrang traditional ng itsura. Isa talaga siya sa mga experience sa buhay ko na hindi ko makakalimutan. Nakakatawa pa kasi may nakilala kong bagong kaibigan. Siya isang Japanese na nagtatrabaho sa Tottori Tourism Department. Siya isa ring influencer about faith and spirituality. Ang dami ko natutunan sa kanya, ang dami namin napag-usapan. Sabi ko nga sa sarili ko, if ever na kailangan ko ng guidance habang nandito ako sa Japan, isa siya sa mga taong lalapitan ko. Isa sa tumatak sa akin sa Tottori ay kung paano nila pinapahalagan at pinipreserve ang nature nila. Kaya nung tinanong niya ako kung kumusta ang Tottori, ang sabi ko, ang konti ng tao pero I'm so amazed kasi sobrang na-preserve nila yung kalikasan. Pero sabi ko kahit saan ka man pumunta dito sa Japan, mapapansin mo talaga kung paano nila inalagaan ang nature. Sobrang refreshing, sobrang relaxing at grabe rin ang disiplina ng mga tao. Ang sagot niya sa akin, yes, because Japanese people believe that everything comes from nature. Wonder party talaga yun ng culture at paniniwala nila. Yung pagrespeto at pag-alaga sa kalikasan dahil naniniwala silang lahat ay nanggaling dito. Kaya hindi nila ito sinisira, iniingatan nila, ina-appreciate nila. Doon mas lumawak yung pagtingin ko sa nature at sa buhay. Gusto ko rin i-apply sa sarili yung ganong klase ng discipline at appreciation. Hindi perfect ang Japan pero nakaka-inspire kung paano nila pinapahalagan yung mga bagay na meron sila. Second day, finally pumunta na ako sa Tottori Sand Dunes. Grabe guys, sobrang lawak niya talaga. At alam niyo ba, hindi pala talaga siya desert katulad ng iniisip ng karamihan. Bago ako pumunta doon, hindi talaga ako nag-research ng malalim. Mga vlogs lang sa YouTube yung napanood ko. Pero according sa kanya, natural lang daw talaga siyang nabuo dahil sa sobrang lakas ng hangin sa area. Unti-unting nadadala at naiipon yung sand hanggang sa naging malawak na sand dunes. Pero kahit malawak siya, parang konti pa rin talaga yung tao. Siguro dahil na rin sa kakaunti talaga ang population sa Tottori. Kapag nasa taas ka ng dunes, makikita mo agad yung napakagandang dagat sa tabi niya. Ang ganda talaga ng contrast ng sand at sea. Rin kung bakit bawal lumungoy doon kasi sobrang ganda ng dagat ang sabi niya. Dahil sobrang lakas daw talaga ng hangin at alon sa area, delikado at pwedeng matanga yung tao. Kaya prohibited ang swimming doon for safety reasons. Naalala ko, gusto ko sanang maglibot sakay ng camel. Kaso nung time na yun nagpapahinga yung mga camel kaya bawal silang sakyan o palakarin. At doon ko rin nakita kung paano nila alagaan yung mga hayop kapag kailangan magpahinga, pinapahinga nila. Kaya nagpa-picture na lang ako. Nagpa-picture ako, pinadaan ako sa may unahan or ulo ng camel, hindi sa likod o may buntot. Hindi ko alam exactly yung reason, pero alam ko may dahilan at safety protocols nila. Kaya lalo kong mga kung gaano sila kaingat at ka-respectful kahit sa animals. Habang nasa Tottori Sand Dunes ako, sobrang peaceful ng pakiramdam ko. Yung tipong napaisip ako, ang saya ko, ang blessed ko na na-experience ko yung ganitong klaseng buhay, yung slow life, tahimik, relaxing, walang pressure. At dahil sa sobrang enjoy ko yung paligid at yung moment, hindi ko na napansin yung oras kaya hindi ko na rin napuntahan yung Sand Museum. Medyo maulan at malamig din ng time na yun kaya
Basa rin yung sand dunes. Feeling ko mas maganda talaga siya kapag summer. Yung tuyong-tuyo yung sand at mas golden yung paligid. Sa 3 araw kong pananatili sa Tottori, isa talaga sa pinaka-napansin ko ay yung katahimikan at payapaan ng lugar. Kung gusto mo talaga ng peaceful vacation o simpleng buhay na malayo sa stress at ingay, sobrang marirecommend ko ang Tottori. Pero syempre, meron silang mga downside din. Dahil kakaunti ang tao, napansin ko rin maraming restaurants at businesses ang nagsara. Habang naglalakad ako malapit sa guest house ko, marami akong nakitang saradong establishment, mostly restaurant, siguro dahil na rin sa sobrang konti ng customers. Kahit Golden Week na peak season ng bakasyon, konti pa rin talagang tao. Kapag pumapasok ako sa restaurants, halos wala rin customers. Medyo pricey rin yung pagkain, lalo na yung seafood, pero masasabi mong fresh talaga. Napansin ko rin na hindi pala talaga masyadong tourist destination ang Tottori, kahit mga Japanese mismo ang nagsasabi. Sabi nila hindi raw kasi ganun karaming pwedeng gawin doon maliban sa sightseeing at pag-enjoy sa nature. Parang halos yung sand dunes lang yung pwede mong puntahan o mapuntahan. Isa rin sa challenge doon ay yung transportation. Hindi ganun ka-accessible yung ibang tourist spots. Kailangan talaga may sariling sasakyan ka para mapuntahan yung iba. Gusto ko pa sanang pumunta doon sa Mount Daisen, kaso hindi ko na napuntahan dahil mahirap mag-commute. Pero despite all of that, sobrang worth it pa rin ang naging stay ko sa Tottori. Umuwi akong dala yung peace, happiness, at unforgettable memories na naranasan ko doon. At higit sa lahat, yung mga taong nakilala ko sa Tottori ay isa sa pinaka-memorable part ng trip ko. Ramdam ko yung closeness at warmth, pamilya lang. So guys, if ever na gusto nyo ng lugar na peaceful, calm, tahimik at puro nature lang talaga, I highly suggest visiting Tottori. Thank you so much Tottori for the warm welcome. Thank you rin sa guest house Shanty, sa mabait kong host, at sa mga bago kong kaibigan doon. Nice meeting you all and I'm sure babalik ako someday. Salamat sa pagsama sa aking Tottori trip. Bye-bye!